Isa sa napakahalaga at napakahirap na stage sa buhay natin ay ang pag-aaral. Before you hit a good job, you need to spend 17 years learning in school. 3 years in preschool, 6 years in elementary, 4 years in high school, and 4 years or more than that in college. A total of 17 years plus 2 years, K-12 ngayon. So yung 17 years ay magiging 19 years sa mga first year ngayon. Just imagine that long preparation for good education in order to have a good profession. In leadership, preparation is necessary. Shall we say amen for that? May isang malaking puno na malapit lang sa bahay ng kapitan na barangay na gusto niyang putulin sapagkat delikado ito lalo na pag may mga bagyo. Kaya ang ginawa niya ay nag-hire siya ng logger. Itong kapitan gustong i-challenge yung logger kung kaya niya ang proposal niya sa isang deal. Sabi niya, if you can cut down the tree in just 10 minutes, I will pay you double. Deal or no deal? Difficult but challenging po, di po ba? Sagot ng logger, yes sir, I can cut down the tree in 10 minutes. But please, give me 2 minutes to sharpen my axe. He requested to prepare his tool first. Ang sagot ng kapitan, granted. You may sharpen your axe. And he successfully cut down that big tree in 8 minutes. The idea is practical, but it works effectively. Take note, the preparedness performs effectively. Amen po ba? In preparing the next generation leaders, mahalaga po na i-consider natin ang ginawa ng logger sa kanyang panahon. He sharpened first before he uses. The axe performed excellently because of owner's preparation. Maganda po ang paghahanda because we can't change yesterday. What happened yesterday come to pass already. Bahagi na ng kasaysayan. Neither we can count tomorrow if we are not acting today. But we can choose what we do today. Let's prepare a leader who will stand for the next generation. Palakpakan po natin ang Panginoon. And if we do the preparation today, it will be as dividends for tomorrow. Babayaran tayo. Ang mga hindi natin ginagawa ngayon, tandaan po ninyo, sisingilin din tayo sa darating na panahon. Ang mga ginagawa natin ngayon na paghahanda ay sulit naman dahil babayaran tayo ng panahon. Saan po ba nag-uumpisa ang isang mahusay na leader? Ang isang mahusay na leader kahit anumang larangan, madalas nag-uumpisa yan sa panunood. Tulad ng ginagawa nyo ngayon. Pag-obserba sa mga taong nakakataas sa posisyon o sa mga namumuno nung panahon na siya ay hinahanda na maging pinuno o maging leader. Kaya nga po, it's so important to prepare a leader. Ihanda natin ngayon. Sa stage ng preparation, ng paghahanda, dito mahahasa ang kanilang leadership ability. Dito mapipino ang magasbang na ugali. Pakisabi sa katabi mo, pipino ka din. Dito sila pwedeng ma-one-on-one for their self-discipline, values, identity, at integrity. At isipin din natin, sa akin, sa karanasan po namin, sa isang church na pinanggalingan ko, 4 na yung leader ko na pumanaw. At sa ngayon, sa church na pinagpapastoran ko, magagaling na leader yung pumanaw na 3. Kaya kayong mga pastor, tignan nyo ko hanggang ilang taon nyo makakasama yan. How long
na makakasama natin sila sa gawain ng Panginoon. Tingnan niyo, pag senior citizen yan, 5 years from now, hindi na ako kilala nito, ulyanin na ito. O yung mga 40 pataas, medyo matagal-tagal pa kami magkakasama nito. Iplano natin ang kanilang buhay. Bagamat ang Diyos ang nagplaplano, pero kailangan nating tignan. Dahil ang sabi ng Panginoon, how long shall I be with you? Sabi niya sa mga disciples, and how long shall I bear with you? Hanggang kailan kayo matututo? In preparing a leader, we can learn from two great characters in the Bible who modeled a very strategic leadership during their time and still working today. I have just two divisions this morning to discuss. Number one, remember Paul when he is preparing Timothy. Number two, remember Jesus when he is preparing his 12 followers. So, now listen to this. Based on the two divisions, napakalaki nitong preparation principle, yung prinsipyo ng paghahanda. So let's look at some principles that will help us understand the effect of influence of preparation and all the benefits that come with it. Una, preparation allows a person to tap on leadership. Habang inahanda sila sa mas malaking chance na yung ma-connect sila sa pamumuno, ngayon pa lang, i-connect nyo na sila. Dapat konektado sila na hindi sila disconnected. Let them tap on the leadership. Preparation is a process. Sabi nga ni Pastor Tony kanina, lahat ng bagay pag dumaan sa tamang proseso, maganda ang pinalalabasan. Quality. Ganito po rin ang leadership. Preparing a leader is a process. Hindi naman siguro tayo naniniwala sa one-day development leader. Because it takes time to develop a leader. Pag one day lang na ma-develop yung leader, ang tawag dyan ay half-cooked leader. Half-baked. Naalala ko tuloy yung pamilya. Ang pangarap ng kanilang lola ay pag namatay, i-cremate siya. Dahil namatay yung kanilang lola, yung apo, nag-inquire sa crematorium o kung paano i-cremate. Dahil ito ang kanyang habilin at pangarap ng kanyang lola na pag namatay ay nandoon lang, hindi magastos dahil nandoon lang sa jar o casket na paglalagyan. Kasi pag-usap itong apo niya, ang sabi sa nag-inquire na malaki yung bayad para masulog at maging abo yung bangkay ng kanyang lola. Sabi niya, 50% lang kasi ang kaya namin, sir. Yung management pumayag. Sumagot ang management, sabi niya, sige, pwede na yan. Dalhin mo ang lola mo dito. After a while, ang lola niya pinasok sa crematory chamber. Natapos yung cremation. Pagtingin na kapo sa lola niya, bakit ganyan ang lola ko? Nasaan ang kanyang abo? Bakit hindi naluto ang lola ko? Ano sabi? 50% kasi yung binayad mo, kaya half-cook lang. Naubusan tayo ng gasol. Hindi naman tayo siguro papayag ng mga leader po natin ay half-cook. Hindi po ba? Lahat naman siguro ng leader natin ngayon ay hindi half-baked dahil mas maganda ang kinalabasan. Lahat ng bagay na dumaan sa tamang proseso, quality ang lalabas na produkto. Hindi po ba? Preparations comes before opportunity. Paano magkakaroon ng break sa future generation kung walang paghahanda ang ginagawa natin ngayon? Ang mangyayari niyan ay maging ako dumaan sa ganun na karakara. Diyan Pangasinan, gara-gara. Kaya kayong mga young generations ngayon, you will be the next leader in the future. The more your leader or your pastor prepare you today, the more opportunity you can capture tomorrow. Amen po ba? Preparation for tomorrow begins with the right use of today. Ngayon na. Kasi po kung ano ang ginagawa natin ngayong paghahanda, babayaran tayo bukas tulad ng sinabi ko kanina. Kung anong hindi natin ginagawa ngayon sa panahon na darating, sisingilin tayo.
Alam niyo, I'm so thankful to my pastor because he helped me grow in my Christian life. I grew up in the church.